napansin nyo nga nakaraang gabi ay ito na nga pala yung stonefis na aking niluto, akong tawagin sa iba ay gatasan. At masasabi ko rin nga para na sobrang sarap. Kaya ako ba nang nagluto sini, magbuot ka man. Tapos ang sabi nga ng kasama ko kagabi ay kung paano daw ito kainin. Ayan, sabi ko siyempre buang-buang ka ba, siyempre limpyuhan mo anay na. Ayan, nakita niya yung palibot ng isda ay grabe karumi. Parang nagbumukha na itong bato at puno na ng lumot-lumot. Sabi ko sa kanya, sa akin yan akong bahala dyan. Ang sabi ko nga sa kanya, isda na yan, isa rin yan sa mga espesyal na ulam na katulad kong kumakain. Ay lagi-isa lang siya kaya bumili din ako sa palengke ng hito. Ganito sa iba ay alimusan. Ay itong hito at stonefis ay wala nga ito pinagkaiba ang laman. Pareho din nga pala silang masarap kapag ginagataan. At ganito nga pala ang mga diskarte sa paglinis nitong hito. Ulo ka lang ng tubig at buhusan mo lang yung palibot para hindi na mahirap tanggalin yung langsa. Mas mahirap kapag asin ang gamitin mo dito pang linis. Ay ito na yung kanyang inalabasan. Kasi nga yung iba nito kapag naglinis ay kinukuskusan ng asin. Siyempre naman sa pagluluto ay iba-iba naman ang diskarte kung paano linisan. At ito naman ang isdang bato ay wala din nga pala itong pinagkaiba kung paano linisan dun sa alimusan. Limusan ko lang nga pala ito ng tubig at pwede mo ring pakuluan para mabilis alisan ang dumi na nakapalibot sa kanyang katawan. At dito nyo nga makikita mga boss ay itong isda na ito mga boss ay delikado din sa lahat. Dahil kapag binuhusan nyo ito ng tubig mga boss ay lumalabas yung mga tinik niya sa palibot. Sobrang makamandag ito nga boss kapag nakatinik. Pag niluto na nga pala ito ay kailangan natin tanggalin yung kanyang tinik. Medyo mabusisi lang mga boss sa paglinis nito pero okay lang. Madalas lang naman tayo makatikim ng ganitong isda mga boss dahil matalas na nga itong makikita doon sa tabing dagat. At kapag naluto ito mga boss ibawi naman sa sobrang sarap. Siyempre ito na nga yung kinalabasan ng isdang bato nating nilinisan. Hindi na siya nagmumukhang putik at hindi na siya nagmumukhang bato. Mayroon nga ito siyang bituka sa loob na makapal kaya akin na rin itong linisan dahil masarap ngilin nga ito sa parte ng kanyang katawan. At yung pagluto ko nga pala nito ay nilagyan ko muna ng kumplito ricados. Akin nga pala itong pinaksiyo muna at aking iniwan dahil bibili nga pula ako ng gata sa palengke. At siyempre matik na ang naong saliwang. Naghapit na sa tindahan kay mangutang. Muna ako ng isang ayos. Okay po. Wala na ko lang mamaya. At ang kakapal talaga ng mukha mo, nangutang ka pa talaga. Ito nga sa Pinas, hindi mo kailangan magpahiya. Alas sa'yo hindi at makapal yung mukha o makautang ka na, makaulam ka na, may pangrikado ka na, kumpleto lahat. Yan yung sinasabi dito sa Pinas na kapag nagutang paloy-loy, kapag nagbayad likay-likay. Agay! At nung pagkarating ko nga dito sa boarding house, binuhusan ko na ito ng gata ang aking niluto. Pinudburan ko na rin nga ito agad ng curry powder. Ang pakulay at ang pasarap ng lasa. Ang isdang bato na ito nga, hindi nga pala ito madalas kilala na ginagawang pang ulam. Pero kapag yung natikman at nasubukan, ubos talaga pati kanin ng kapitbahay. Tuwara. Siyempre naluto na ito pagkaon. Siyempre magkaon na tada yun. Siyempre yan ba? Bubuan na yun sa boss ng ginataan. Bitaw. Ano pa mang ginahulat yan? Kaon na, kum naman. Taman sa ginahulat. Grabe mga boss at sobrang sarap talaga ng laman ng isdang bato. Sobrang sarap nga talaga at nakakaiba at dahil minsan lang natin matikman yung ganitong pagkain. Nahuli ako ng ganito mga boss, hindi ko talaga pinapakawalan dahil nga minsan talaga ito sa buhay. Dahil ang huling luto ko nga nito pala mga boss ay nung 2021 pa. Sobrang tagal lang nakalipas kaya na-miss ko kumain ng ganitong ulam. Kaya for today's video hanggang dito na lang. Kaya for today's video, another GD, another vlog. I love you mga kabasya. Yummy ko tinasayo.